Ay, aba. Madami. Eto no, talagang mainit na mainit pa rin ngayon to yung etong tinatalakay. Marami talaga ding bumabatikos. At especially ang mainit talaga is yung ano eh. Yung yung timing natin not only for today. Pero ganun pa rin, same time tayo, 12 ng gabi, no? Diyan sa Pilipinas. May nagkataon meron lang tayong tinrabaho. So, yan, Paraiba, Tourmaline. Tourmaline. So, kahapon na-discuss na natin to, no? Madami nagre-react, mapa-artista, mapa-politiko, ordinaryong tao, regular na tao, pati lalong-lalo na sa mga vloggers, no? Mapa-anti sa bagay si Cheese kasi hindi mo mapintahan kung anong kulay ng politika or kung nasa ang political spectrum si Cheese Escudero, no? Pero talagang kabi-kabila, no, yung pambabatikos dun sa mag-asawa, lalong-lalo na si Heart. Si Heart medyo vulnerable talaga siya, no, pagdating diyan sa sa topic na yan. Ito, pakinggan natin yung sinabi rito ni Attorney Jesus Falsis. Ang sabi niya rito, kung 1 million lang talaga yung Paraiba Tourmaline ring ni Heart Evangelista, willing akong bilhin yun for 2 million. Uutang ako sa bangko, serious buyer, charot. Sabi. Ay, sabi ko nga kay Boss Jordan G. Oy, ano natin to? Madali lang kontakin si si Attorney Jesus. Baka mai-guess natin minsan dito, no? Tas mga kwelang topic. Ayun nga. So, eto sabi niya, basahin na lang rin natin yung medyo mas mahaba-haba niyang sinabi. Para at least meron kayo diyang basihan. Sabi niya rito, Hearts Paraiba ring, 1 million pesos or 1 million US dollars. Dinudumog ng mga DDS ang Facebook, Twitter, and Instagram accounts ko with the newest propaganda defending the stinky cheese. 1 million lang daw yung ring, hindi 1 million US dollars. 1 million pesos lang daw. Tsaka pinapakalat nila na yan ngayon from Facebook to TikTok. Mukhang may kumukuha na may kumuha na ng PR team. Maliban sa diehard Kapuso Defender. Naku! Chismis. Chika pala to. Oh, sabi dito. Kaso walang naniniwala. Ang bababa ng mga engagement at likes. guys ngayon no, hindi ko nga alam feeling ko medyo mas maaga nagsimula yung politika ngayon kaysa kasi for 2028 elections, hindi ko din alam, medyo activated ngayon yung mga artista. Pero it could mean two things, you know. It's either may lumilikom sa mga artista or posible rin naman na baka they think it's about time para ipakita yung political leanings nila, no? Pero more on corruption naman yung binabanata nila, pero medyo kasi cringy pero sinasakyan Hindi sila takot no na kasi pag medyo pinakita mo kasi yung political bias mo, medyo madadali ka no. Mababawasan yung fan base mo. Kagaya the likes of Dennis Trillo, si Wise Ganda, of course, alam din naman natin. Tapos sila Dennis Padilla, si Edu Manzano, nakita ko rin. No? So, sino pa ba? Madami pang iba. Sila, bagay, di mga artista yung iba. So, ayan, balik tayo dito. Sabi rito, sino ba naman kasi maniniwala? Lahat tayo napanood natin yung vlog ni Heart. She was surprised. It was a Brazilian Paraiba Tourmaline. Hindi ko nga alam pronunciation nito. Tourmaline or Tourmaline. And her ring was huge or gigantic. So it was estimated to be
5 to 6 carats. Brazilian Paraiba is the most expensive Paraiba. Walang Brazilian Paraiba na 1 million. Mga DDS lang ang mauuto nila. The ring worn by Hart showed great turquoise bluish color. It will make the ring more expensive again. Oh, depende pa pala sa kulay. Ni-research talaga ni Attorney Jesus Falsis. Sabi, hindi pwedeng 1 to 3 karat lang yung ring. Malaki yung tourmaline ring flaunted by Hart. Pag 4 to 6 karat yan, mas mahal ulit. Patay. And most importantly, kung 1 million lang yung ring, bakit naman sisigaw si Hart Evangelista ng how? Oh my goodness, how? Sabi ni Hart Evangelista. Magugulat ba si Hart kung mura lang yon? And she mentioned sa vlog na mahirap kunin or hanapin yung Paraiba na gusto niya. Kaya nagulat siya na nakuha at rinigalo ni Cheese. So kung sino man yung PR team na nagkakalat na 1 million lang yung ring, sinasayang lang ang pera sa'yo ni Mr. or Mrs. PR person dahil walang naniniwala. Tapos na ang panahon ni Duterte. Hindi na madaling mabudol mga tao ngayon except mga DDS. No, down naman yung DDS kay Attorney Jesus. Pagtatapos niya, tsaka ganito kasimple yan. Kung 1 million lang yan, ipakita ni Chis Escudero yung resibo. Details like ilang carats at kung saan niya na binili. Pinakamaganda, palabasin niya, peke na lang. But if the poorest senator give to the Brazilian Paraiba, alam na this. Patay. Ito, pinafollow ko din talaga si Jesus Falsis, si attorney. No, nilalike ko yung kasi medyo yung satiric yung niya, no, satire, yung mga banata niya. Pero medyo may laman, no. So, and nandun siya sa towards ng leaning ng anti-DDS, no? Although hindi naman siya totally pro-PBBM, hindi ko naman nakikita na dire-diretso yung kananya sa ating mahal na Pangulo. Balik tayo dun sa topic, no? So, mahirap talagang ilusot, no? Lalo na maraming nakakaalam ng detalye. Or, galing ba? Maraming nakakaalam ng detalye. No, yo Boss Mark, shout out. Oy, Boss Adictus. Tsaka sa mga bago dyan, si Ma'am Brenda Barton. Maraming nakakaalam pag ng presyuhan, no? Ako, admittedly, hindi ko alam nga yan. Hindi ko nga alam kung paano i-pronounce yung Paraiba. No? Yung tourmaline or tourmaline ring. Pero alam ko yung kulay na turquoise. Tsaka bluish color. Yan lang yung alam natin dyan, no? Pero, syempre, dito, napakaganda ng pag-a-assume niya kung magkano yung presyo kung paano yung calculation. So, yun nga, no? Ngayon talaga, patok na yung mga PR team. Makikita nyo dyan yung mga organizers medyo nagiging busy na. No, napakaaga. Dapat yan mga end of 2006 madalas or 2026 I mean. Pero ngayon nag-start na sila, no? Sumisipa na yung mga PR team pero siguro nga the earlier the better, no? Kagaya ni Magalong. Kagaya ni Bongo, 'di ba? Yung mga tatakbo kagaya ni Sara. Ngayon makikita nyo na yung mga kanya-kanyang tangge, kanya-kanyang pagmamanipula ng naratibo. Kasi at the end, kung sino yung magaling mag-control ng naratibo, siya yung mananalo. At yan, napatunayan nga yan nung midterm election, no? Na kung saan medyo nahayaan natin, no, na makontrol nila yung naratibo. Kaya mas naging matagumpay sila kaysa sa atin, no? Kaysa sa mga kandidato ng administrasyon. Yun. So, kung ako lang kung ako tatanungin, sa tingin ko
nakita ko rin naman yung ano no, yung live or yung vlog nung pag-receive niya ng singsing. Kasi artista si Heart, no? Hindi mo rin maalis yung possibility na baka si Heart nga bumili na. And then, inaano ko lang yung posibleng isa pang angulo. And ganun naman tayo dito sa Birahan PH eh. Sinisilip natin lahat ng mga angulo. So kung yung angulo ni Attorney Jesus Falsis is malabo, sa atin naman, ine-explore lang din natin yung isa pang possibility na baka hindi ako makakatanggi kasi ang laki talaga nung singsing. Nakita nyo naman, di ba? Oh, ayan, laki. Di ba? So, malaki ang possibility na tama nga sa presyuhan. Pero yung nagulat yung how, I think it could be scripted, no? Alam nyo, malamang, most probably, si Heart yung bumili. Kasi, kung pagbili-bili ng mga alahas, mas may connection si Heart Evangelista, di ba? Sinasabi ko lang yung mga possibility. Oh, kung siya yung bumili niyan, tapos binigay, para iregalo, tapos nilive, binlog, jackpot. Kasi maganda yung lightings nung maganda yung pagkakasetup eh. Di ba? So malaki yung possibility na baka, I mean, may probability. Hindi naman malaki. Di ba? May probability na baka kinamada rin, no? At sinalansan yung pagkaka-video noon, and then most likely may chance na baka nga si Heart ang bumili. Kasi daming time pala. Sabi ni si ano na rin naman nagsabi, si Attorney Jesus Falsis, di ba?